So what is up, ladies and gentlemen? Welcome back to our YouTube channel, Gentle One TV. It's been a while. Matagal tayong hindi nakapag-upload. I think 3 or 4 days ago na. So sorry. Na-busy lang tayo, ano. So yun, ang video ito mula kay Jazzy TV. So may itong pamagat na Medit may pasabog sa pangit issue. May sinabi sa Kalingap. Latest vlog today. So grabe yun. Pangit issue. Grabe. Hindi ako makapaniwala na may pangit issue. Ano? Sinong pangit? So, yun, bago natin simulan, Jazzy TV, support niyo yan. Also, Let Your Plan Girl Vlog, support niyo rin. Tapos, yun, Medit Masilia in the Facebook page, support niyo rin. So, ladies and gentlemen, without further ado, let's watch this video together. Again, the title of this video, Medit may pasabog sa pangit issue, may sinabi sa Kalinga latest vlog today. So, again, ladies and gentlemen, Jazzy TV, Let Your Plan Girl Vlog, Gentle One TV, and then Medit Basilonia. So, like, comment, share, subscribe. Start! Sino kaya yan? Nakakalungkot ayaw tantana ng kabilang kampo si Bunso. Magandang araw po sa inyong lahat sa mga Team Medeth, Team Jadith at lahat ng Medeth communities worldwide. Nakakalungkot daw talaga dahil wala naman talaga daw siyang ginagawang masama. Pero ayaw daw tumitigil ang mga isyo, pero naiintindihan niya daw kung saan nanggaling ang mga reactors niya, syempre mahal daw siya nito. Kaya ipagtatanggol po talaga siya at makapagsalita daw talaga ng ikakapanakit ng iba kasi nga daw. Actually, medyo nalulungkot na ako sa mga nangyayari-yari dito. No? Kahit na hindi ako nagre-react, nanonood naman ako. Kumaga parang silent viewer lang ba? It's just hindi lang gaano nakapag-react. Ano? Pero, yeah, medyo nakakalungkot talaga, nakakagulat, or yeah. Ewan ko kung paano mag-react. Nagsasalitaan din daw siya ng masakit, hindi po daw niya sila bani-blame kasi sinasaktan daw siya. Wala naman daw batuhan na mangyari kung tahimik lang daw ang lahat. Naiipit daw siya sa communities niya kasi nga sinasabi niya palagi na positive lang tayo. Huwag tayo pumatol sa kanila, huwag lumvel sa kanila. Huwag tayong manakit kahit sinasaktan tayo, panatilihin iyong pagpapakumbaba. Maging mabuti lang tayo, dagdag pa niya na pangit kasi maging toxic palagi. Tama naman, pangit naman talagang maging toxic palagi. Pero meron naman talagang tao na kayang itawid yun, or yun nga, yung nasanay na sila dun sa sa mundong yun, ano. Ako nga minsan kaya nung time na nagkakainitan, Kalingap at kay Medit between nila. So parang ako ba, 'di ba, una akong nanonood ng Jomcar, tapos EDC, tapos ito yung Dandit. Tapos nung parang pinapa-decide na ako ng tao na nung kumalas na si Medit, pinagpatuloy ko pa rin yung Jomcar, yung EDC at yung Dandit kay Medit na community, something like that. Kaya nga hindi ako nag-join sa sa community nila Medit, kasi syempre gusto ko rin mag-react kasi doon sa sa Jomcar at sa EDC, kasi doon ako unang nanonood 'di ba? So parang inisip ko na lang na, 'di ba, syempre ayaw naman ni Medit talaga ng gulo, ano. Tapos why need ko pang pumili sa kanila. Ngayong pwede naman akong mag-react na parang ganito lang, more on life lessons, or yung nire-react ko lang kung ano yung nakita ko, kung ano yung pwede nating kunan ng aral, or paano natin sila, tawag diyan, kukuha na ng inspirasyon, something like that. So sa Jomcar, okay ako dun. Wala namang problema yung Jomcar 'di ba? Yung EDC wala din problema. Ito ding Dandit or si Medit, wala din problema sa akin. Kaya kahit naawayan ako ng mga tao na, "Oh, ba't ka nagre-react ka pa kay kay Medit? Oh, ba't ka nagre-react sa Jomcar, 'di ba Medit solid?" Napapaisip na lang ako na wala naman akong pinapanood ko kung ano yung gusto ko, kung ano yung nagpapasaya sa akin, 'di ba? Walang tawag diyan, walang ka lang, tawag diyan, nag-i-stick ka lang sa isa, kasi kapag gano'n kasi, though hindi ko nilalahat, may tendency kasi na parang halimbawa ganyan, naka-focus ka sa isang tao, lahat na lang gagawin mo para sa kanya. Magkakaroon ka ng kalaban, ayaw ko ng gano'n, Ayaw ko ng may mga kalaban ako. Kaya ayun, ito yung way ko,
'di ba? So, ewan ko kung naintindihan niyo, bahala kayo diyan. Kasi daw sobrang madaming nanunood, sobrang madaming naapektuhan. Buti kung ang nanood ay alam nila na content lang ang ginagawa. Tama. Kaso daw hindi, naapektuhan ang mental health nila. Kaya hindi daw talaga niya mabiblame ang mga reactors niya. Kasi nagre-react lang talaga sila dahil sinasaktan siya. Kaya ang hirap daw na panatilihin ang sinabi niyang maging mapagpakumbaba. Tapos ngayon biniblame siya, kung bakit daw ganyan ang communities niya. Na nakakapagsalita ng masama, syempre daw normal at ganyang ang reaksyon nila dahil sinasaktan siya. Kagaya lang daw sa magulang, na hindi papayag masaktan ang anak nila. Tama. Kaya sinasabi niya na you always get what you deserve. Kung ano yung You always got what you deserve. Pwede. Subjective din siya kasi may mga hindi naman din tayo deserve na nakukuha natin eh. 'Di ba? Siguro ano siya, kung ano yung ibibigay sa'yo ng Diyos or may mas deserving pa na ibibigay sa'yo yung Diyos. 'Di ba? Yung tipong kahit na, oh, hindi ko naman deserve to pero bakit nasa akin to ngayon? Yan yung tinatawag na blessing. 'Di ba? Blessing from God. Tuloy. bigay mo Continue. sa mundo yun din ang ibabalik sa iyo. Kaya sabi niya ayaw niya magtanim ng galit, dahil pagbaligtarin mo man ang mundo. May natulong naman talaga ang kalingap sa kanya, malaki Tama. naman ang utang na loob niya dun. At tinatanaw naman niyang malaking utang na loob yun at hindi niya daw makakalimutan. At Yun. andyan pa din ang respeto niya sa kanila at hindi daw yun mawawala. Kahit ano pa daw sabihin nila sa kanya, kahit pangit daw siya. O kung ano pa Grabe, man, no? alam daw ng Kahit natawagin pa siyang pangit. Ganyan naman talaga magpakumbaba amin. Tayo kasi sa generation natin ngayon, ano, kapag tawag siya, kapag minamaltrato ka, nilalait ka, mga ganyan, ang gusto natin, pinapalagan talaga natin. Kasi parang nanggigigil tayo eh. Pero nakalimutan natin dati na ang turo nga ng Diyos eh, na alam niya na anak siya ng Diyos. Pero kahit na pinagpapalo siya ni Poncio Pilato, wala siyang pake. 'Di ba? Hindi niya tinitake yun as ganti. Hindi niya naisip na gumanti. Kasi ang gusto ng Diyos, ano eh, magpatawad tayo. Kasi yung forgiveness naman talaga yung pinakamahirap gawin. Kaya nga, ang pagpunta natin sa langit ay pahirapan. 'Di ba? Kasi sobrang daming pagsubok dito sa lupa, sobrang daming chismosa, yung tipo na nanahimik ka lang, sisirain talaga yung araw mo, mga ganun, bakit wala kang ginagawa. So, uubusin din talaga yung pasensya mo, yung tipong galing ka sa simbahan, tapos pagka uwi mo, may mga kamote sa kalsada na dadamayin ka pa, mga ganun ba, maiinis ka na lang na, galing pa ako simbahan, tapos ganito, parang ganyan ba. Kaya tayo mga tao, pahirapan talaga tayo makapasok sa langit kasi yung ano eh, yung patience natin kulang, yung faith natin hindi ganoon ka-solid. Yun nga, yung pagpatawad, mahihirapan tayong gawin. Yung pagkalma, mahihirapan din tayo. Diba? Sobrang ano lang din, tawag dyan. May kanya-kanya naman tayong ano eh. May kanya-kanya naman tayong way to control yung mga sarili natin. Paano tayo magpatawad? Paano tayo magdasal? Paano natin itatawid yung mga problema natin sa buhay? Paano natin i-handle yung mga nang-aasar sa atin, yung mga naninira sa atin, 'di ba? Kaya nga ako, ang ginagawa ko lang naman kasi syempre yun nga, yung may mga toxic tayong kapitbahay, mga ganyan, mga ano pa man, mga ano ba, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga something like that. Ang ano ko na lang diyan is, ano ka na lang, lumayo ka na lang sa mga taong 'yan, 'di ba? Tapos kung ano naman, be casual ka lang, 'di ba? Parang gano'n ba. Para maiwasan mo. At the same time, dasal ka rin kay God with guidance. Kaya dito ako nabibilib kay Medit kahit na yun, nakatanggap na siya ng ano, tinawag na siya ng pangit, is na-handle niya pa rin, 'di ba? Dapat minsan marunong din tayong ano eh, tawag diyan, mag-handle ng
For example, mga maliliit lang na bagay. Kasi ako guys, rider kasi ako eh. Meron akong motor. Ngayon, kapag nagmamaneho ako, syempre di maiiwasan yung mga time na muntik kang mabangga, muntik kang ano, mga ganyang mga senaryo. Kasi kahit anong pag-iingat natin, may mga ganyan din talagang ano eh, mga pagkakataon sa buhay mo na bigla na lang dumadating ba na magkakaroon ka ng ano, tawag diyan, magkakainitan sa kalsada. I think sa buong driving career ko parang ano eh, mga 5 times na akong naka-encounter ng mga tao na yung ang mas nakakainis pa, sila na yung mali, sila pa yung galit ba. Kaya yun kung mainitin lang sana yung ulo ko, wala na. Pinalagan ko na yun. May ano na, may ibang tao na sinisigawan ako. Gaganon. Pero ako parang bingi lang ba na, okay dyan, aalis na lang ako dito, hindi ko pairalin yung init ng ulo ko. 'Di ba? Kasi ano eh, iniisip ko na lang din yung ano, mga posibleng mangyari if ever palakihin ko pa. Baka magsuntukan pa kami, mga ganyan. Baka ano ba, mawala ka sa control. Baka ma-dedo mo yung taong yun dahil sa galit, mga something like that. Or baka ikaw yung mapuruhan, mga ganyan ba, tawag dyan, magkasugat-sugat ka, mabalian ka, or whatsoever, mabulag ka, or mga ganyan. Iniisip ko na lang yan na okay, baka ganyan yung mangyari eh. Sobrang ano lang naman eh, sobrang liit lang naman ng ano. As long as hindi ka sinampal, di ba? Kung verbal lang, umalis ka na lang. Kaya yun yung ginagawa ko minsan, umalis na lang ako, hindi ko na pinapalaki. Kasi minsan yung sobrang pride natin or yung sobrang ego natin, yun yung ano eh, magko-cause ng mas malaking problema sa buhay natin. Diba? So yun ay based on experience ko lang din naman. Dati, nasabi ko sa sarili ko na baka tawagin kang duwag dahil umatras ka, mga ganyan. Iniisip ko na lang na mas mabuti na yung ano, kahit kung tingnan niyo akong duwag, as long as okay ako. Wala akong kaaway, wala akong mga ganyan. Walang galos, walang bali, walang sakit, mga ganun ba. Hindi ka na ospital, mga ganyan. Yan na lang kasi syempre, di natin alam yung mangyayari. Diba? So magpatawad na lang tayo. Ay, so yun lang naman. Though medyo sad din yung pagdagdadaanan ni Medit. Pero yeah, siguro part din niya ng pagsubok sa buhay niya. Challenge or experience. Para mas lalo pa siyang tumibay. But anyways, that's it. Kayo ano masasabi niyo doon, ladies and gentlemen, comment and biltusyon. Pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. Gentle One TV is out. Like, comment, share, subscribe. Gentle One TV is out.